Dinalaw namin ng friend ko sa Ihimiken. Hello guys, konnichiwa. Ako nga po pala si Fatima. Dating OFW dito sa bansang Japan, pero nakapangasawa ng Hapon. Dahil nga nasa Yamaguchi kami, kailangan muna naming sumakay ng ferry para makarating naman sa may Ihimiken. Fast forward, after 2.5 hours, nakarating naman kami ng Matsuyama. 5:23 p.m. to be exact. Grabe, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang nung dito ako nakatira. At tapos parang kailan lang din nung naliligaw pa sa akin yung husband ko na pinupuntahan ako dito every week. Pero guys, sa totoo lang, 6 months pa lang naman talaga ang nakakaraan noong umalis ako dito sa may Ihime. 2 taon din ako ditong tumira at nag-work, kaya nakakataba ng puso na makabalik ulit dito. Napakakalmado pa rin ng paligid at napakaganda. Naaalala ko tuloy yung mga unang araw ko dito, lahat ng mga pinagdaanan ko at lahat ng masasayang mga alaala ko dito. Hindi ko nga inakala na makakabalik pa pala ako dito. May kaibigan din kasi ako dito na nakatira naman sa may Tamanoe. Every time kasi na tumatawag siya, lagi niya akong tinatanong kung kailan ko daw ba siya dadalawin. Na para bang ilang taon kaming hindi nagkita. Fast forward, dumaan nga kami dito sa may service area para naman mag-toilet break at bumili na din ng mga pasalubong. Dito nga sa Ihime, ang pinakasikat nga nilang product dito ay Mikan or Orange. Kaya naman lahat ng mga pasalubong na makikita mo dito ay mga orange flavors at meron din namang iba't ibang klase pa. Yung mga pasalubong na dapat para sana sa mga dadalawin namin ay mas marami pang pasalubong na kinuha namin para sa sarili namin. Nakakaakit kasing bumili dahil ang gaganda ng mga packaging tapos mukha silang masarap lahat. Kaya mapapabili ka talaga sa ganda ng presentation at hindi ka din mapapahiya sa mga papasalubungan mo. Since sa expressway nga kami dumaan at ang lulusutan na namin ay Doi, binilhan ko na din ng mga pasalubong ang mga kaibigan ko namang Vietnamese na dati kong kasama sa trabaho at kasama ko sa bahay. Hindi nila alam na pupunta ako doon, kaya sigurado akong magugulat sila pag nakita nila ako. Fast forward, ito nga po pala yung dati kong tinitirhan at yan nga po pala si Wasang, isa siyang Vietnamese. At ito naman si Yensang, Vietnamese din siya. Nagulat nga ako at may mga bago na din pala. May 3 Pinay, hindi ko na sinama sa video kasi nga yun din ang request nila. At siya nga din pala si Ainsang, kaibigan din nila. Hindi na ako nagtagal, nakipagkwentuhan lang ako saglit at ibinigay yung pasalubong. Nag-check-in na din muna kami sa hotel bago naman kami mag-dinner kasama ng mga kaibigan ko. Sila talaga yung reason kung bakit kami nagpunta dito. At ito nga po pala yung mga friend ko, si Lisa at yung boyfriend niyang si Vanny. Dito nga kami kumain sa Mayakinikuhan, hindi ko natanda yung pangalan. Sobrang grateful ko din sa husband ko na nag-day off pa siya ng 2 araw para lang masamahan ako pumunta dito. Short background lang about kay Lisa. Senpai ko siya dati nung nasa Kagoshima kami at kohay niya ako, kaya naman naging magkaibigan kami. After nga namin kumain, may mga nakasabayan din kaming Pilipino na kumain din sa restaurant. And another fast forward, bago nga namin sila ihatid sa bahay nila, ay dumaan muna kami sa Donkey para mag-grocery at para maglaro na din dito sa may game center. Hindi ako marunong sa ganito kaya naman nakikinood na lang din ako. Ang galing nga ng husband ko, nakakuha siya ng 3 chocolate. Kaya kahit hindi ako marunong, may chocolate pa rin ako. Tapos nakakuha nga siya dito ng 2 Pocky o Paki. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Isang strawberry flavor at isa namang chocolate flavor. Kung titignan, napakadali lang. Pero nung trinay ko, hindi ko man lang nakalabit yung mismong product. Kesa naman magsayang ako ng pera, taga-cheer na lang ako at taga-tanggap ng mga panalo. At nahirapan nga yung husband ko dito kasi nga napakaliit lang naman ng butas niya tapos medyo malaki yung garapon at may garter pa sa paligid, although eksakto naman yung butas pero mahirap din talaga siyang kuhanin. Sinubukan din niyang kuhanin yung teddy bear kaso nga lang hindi niya din makuha dahil nga sa bigat. Tapos nagulat naman kami kasi may biglang nagsisisigaw. Ayun pala, nakuha pala ng friend ko yung KitKat na hindi niya talaga tinantanan. Nakakatuwa nga't nakikicheer din yung empleyado ng game center. Challenge pa nga siya ulit dito at nakakuha ulit siya ng isa. Ang galing, 'di ba?
Fast forward, ihinatid na nga namin sila sa apartment nila. And bukas, maggagala ulit kami. At ipopost ko naman yon para sa part 2. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Mata ne!